Nagprotesta ang daan-daang compressor miners o magkakabog ng ginto mula sa Paracale, Camarines Norte. Kabilang sila sa mga apektado sa pagpapasara ng ilang mga minahan sa Pilipinas. May report si Bernadette Reyes. Makailang beses nang nakaantig ng damdamin ang kwento ng mga minero sa Paracale, Camarines Norte na nabubuhay sa pagkakabog o compressor mining. Ang siste, humuhukay sila ng malalim na balon kung saan sila sisisid at huhukay ng putik na may ginto. Ang kanilang kaligtasan, nakasalalay sa compressor kung saan nakakabit ang tubong ginagamit nila sa paghinga. 4 na oras hanggang kalahating araw sila sa ilalim. Isang maling kilos, posibleng magiba ang pader ng balon at mababaon sila ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, swerte kung may makuha silang gintong gabuti lang ang laki. Madalas ang sinuong na panganib, barya lang ang kapalit. Magkano po? 820 po. 820 ang isang Bahay. bahay. Ano po yun? Isang gram? Ay, Hindi. 2 gram. 2 gram. Pero gaano man kapaligroso, henerasyon na ang tinagal na gawain ito. Dahil ang maraming taga-Paracale, ito lang daw ang alam na kabuhayan. Kaya gayon na lamang ang galit at pagkadismaya ng mga magkakabog ng ginto nang ipasara ng Mines and Geosciences Bureau ang operasyon ng small-scale mining sa Paracale. Tanong ng minero, saan sila kukuha ng ipangbubuhay sa kani-kanilang mga pamilya? Lalo't wala raw ibinigay na alternatibong hanap buhay sa kanila ang lokal na pamahalaan. Bagamat meron din po kaming fishing industry, subalit hindi po kami handa sa pag-divert sa ibang hanap buhay sapagkat dito po nakatuon yung aming konsentrasyon. Sana yung ginawa nila, nakipag-coordinate muna sa amin, sa mga local official para napag-usapan at para kung ano yung dapat na tulong ng bawat isa. Sa protesta ng mga minero sa Kapitolyo ng Camarines Norte, hinikayat sila ng MGB na mag-apply sa programang Minahang Bayan ng gobyerno. Pero sa hiling na muli silang payagang makapagmina, ang sabi ng MGB, wala na raw silang magagawa. Hindi ko po pwedeng baliin ang napirmahan ko na. Pwede kayong mag-appeal doon sa aking superior, sa Mines and Geosciences Bureau, or kay Secretary po. So doon na lang po tayo mag-usap. 70% ng mga residente sa Paracale ang nabubuhay sa pagkakabog ng ginto sa mga small-scale mining operations. Pero wala raw kaukulang papeles sa mga ito. At sa 5 dekadang operasyon, maraming minero na rin ang nasawi. Noong nakaraang taon pa inilabas ng DENR ang cease and desist order sa mga minahan. Pero ngayong taon lang tuluyang sinara at tinabunan ng semento ang mga ito. Alinsunod din sa kasunduan ng lokal na pamahalaan at ang PNP, huhulihin na at ikukulong ang mga magtatangkang magbukas at mag-operate muli ng naturang minahan. Mahigit kalahati sa mga mining company sa bansa ang ipinasara ng DENR dahil sa mga umano'y paglabag. Pinakakansila na rin ang may 75 mining contracts na nasa watershed area. The quality of life of our people, the water for agriculture, the water for drinking, is more important than the money they make. Water is life. And Jessica, by 2030 and before that, we're going to have a severe water shortage. Severe. Yes. Mm-hmm. So why will we let our existing water resources be mined so that some people want to get rich? Giit naman ng Malacanang na ayon sa batas ang kanselasyon ng mining contracts. Gayunman, tulad daw na napag-usapan sa nakaraan nilang cabinet meeting, dapat maipakita ng DENR na nasunod ang tamang proseso. Bernadette Reyes, GMA News.